Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral ng sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Sa hapong ito ay tayo magsisimula sa ikasampung kabanata at ang sakop ng ating pag-aaral ngayon ay hanggang talatang 13. Sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, kabanatang 10, talatang 1 hanggang 13. 1 Corinthians 10, 1-13, babasahin ko po sa inyo mula sa salin sa Ingles. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. For I do not want you to be unaware, brothers, that our fathers were all under the cloud, and all passed through the sea, and all were baptized into Moses in the cloud and in the sea. And all ate the same spiritual food, and all drank the same spiritual drink. For they drank from the spiritual rock that followed them, and the rock was Christ. Nevertheless, with most of them God was not pleased, for they were overthrown in the wilderness. Now these things took place as examples for us, that we might not desire evil as they did. Do not be idolaters, as some of them were. As it is written, the people sat down to eat and drink, and rose up to play. We must not indulge in sexual immorality, as some of them did, and 23,000 fell in a single day. We must not put Christ to the test, as some of them did, and were destroyed by serpents, nor grumble, as some of them did, and were destroyed by the destroyer. Now these things happened to them as an example, but they were written down for our instruction, on whom the end of the ages has come. Therefore let anyone who thinks that he stands take heed lest he fall. No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and he will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, he will also provide the way of escape, that you may be able to endure it. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, sa oras na ito, kami ay naghahangad na matuto mula sa iyong salita, sa iyong pagpapahayag ng inyong kalooban at ng daan ng kaligtasan. Tulungan niyo nga kami, Panginoon, sa oras na ito, sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu, ay buksan niyo ang aming mga puso upang magkaroon kami ng pananampalataya at maunawaan ang mga katuruan na nais mong iparating sa amin. Makita nga nawa namin ng tama kung ano ang nais mong daan na aming lakaran, at turuan mo kami kung paano makakabangon mula sa kasalanan, kung anong kaligtasan ang aming maaasahan kay Hesukristo lamang. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dapat nga nating maunawaan na ang kabanatang 10 ay pagpapatuloy ng pagtalakay ni Pablo tungkol sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. At baka hindi natin ito mamalayan sapagkat nga doon sa kabanatang 9 ay napunta ang usapin tungkol sa pagbibigay ng suporta sa mga pastor. Pero sa pag-aaral nga natin noong nakaraang linggo, kung tama nating uunawain ang kabanatang iyon, maging sa pagtalakay niya doon sa pagsuporta sa pastor, ito ay tinalakay lamang niya upang ang gamiting halimbawa dahil dapat na maging handa ang mga mananampalataya na isantabi ang kanilang mga karapatan para sa kanilang mga kapatid. At ito'y patungkol pa rin doon sa tinalakay nga sa kabanatang 8 na yung mga taga-Korinto ay nag-aangkin na meron silang kaalaman. Meron daw silang kaalaman na ang mga Diyos-Diyosan ay hindi naman totoo. Ang mga inukit ng tao ay wala namang totoong espiritu. So kung may mga iba man sa kanilang paligid na nag-alay ng mga pagkain sa mga Diyos-Diyosan na ito at wala naman talagang Diyos-Diyosan, ay edi wala namang masama dun sa pagkain. At
sa pagkakasabi ni Pablo dito sa Kabanatang 9, ay mukhang merong mga nag-iisip na maaaring hindi lang nakainin yung pagkain, kundi na sumama doon mismo sa pagsasacrifice. Kaya sinabi, paano kung meron kayong kapatid na makakita sa inyong kumakain doon sa templo? So, mukhang iniisip nila na dahil nga sa kanilang kaalaman na wala namang saysay na tunay yung Diyos-Diyosan, ay maaari na nga silang makipaglaro sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan dahil hindi naman totoo iyon. So, ang nakikita ni Pablo na problema nila ay masasabi nating overconfidence. Para bang nag-aangkin sila ng meron silang kakayanan, meron silang galing na harapin, tabihan ang isang matinding kasalanan at hindi sila madudungisan. So, meron silang pagmamalaki sa kanilang sarili, kaya inaangkin nila, we know, alam naman namin ang katotohanan. So, pumunta man kami diyan, hindi kami madudungisan niyang kasalanan na yan. So, si Pablo ay nakikita na problema sa mga taga-Korinto ay sila ay masyadong nagmamalaki, masyadong malaki ang kumpiyansa, at ito ang pinupunto ni Pablo dito sa talatang ating pag-aaralan ngayon. Ang kanyang mensahe sa kanila, kung hahanap tayo ng bersikulo na pwedeng magbigay ng buod ng gustong sabihin ni Pablo sa kanila, ito ay sa talatang 12, yun ay nagbibigay buod sa kung ano ang nais na itama ni Pablo sa kanila. Sabi ni Pablo sa verse 12, "Therefore let anyone who thinks that he stands take heed lest he fall." Kung sino man ang nag-iisip na siya ay nakatindig, siya ay mag-ingat at baka siya ay mabuwal. So, maging kung ikaw man ay nakakaramdam o tingin mo ikaw ay ligtas, ikaw ay sigurado sa iyong kalagayan, sa kung anumang dahilan, ay kailangan meron ka ding pag-iingat, baka hindi mo malmalayan, ikaw nga ay mabubuwal pala. At ito ang mensahe na dapat nga nating matutunan din sa ating panahon ngayon. Hindi man tayo nasa parehong tukso na natutukso tayong sumama sa mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, at ito'y ibang-iba nga talaga yung kalagayan nila. Yung mga taga-Korinto, kaya malaking tukso yun kasi nga ang bansa noong panahon na ito, in ancient times, ang isang bansa ay may isang relihiyon. So kung nasa isang lugar ka, ay merong parang ang lahat ng tao ay religious. Hindi, ngayon kasi sa atin, kapag religious ka, siguro ikaw ay katawa-tawa tingnan, minsan parang ang corny mo magsalita. Ganun lang ang parang dating sa lipunan ngayon ng mga religious. Dito sa panahon nila, hindi kakaiba na magkaroon ng religious. At actually, ang mga Kristiyano, sa pananaw ng mundo na sumasamba sa Diyos-Diyosan, ang tingin nila sa mga Kristiyano ay mga atheist. Kasi ang itsura ng mga Kristiyano ay hindi sila gumagawa ng mga ritual, wala silang mga yung kakaibang cultic practices na ginagawa sa paligid, wala sila ng mga images. So ang itsura ng mga Kristiyano, nagtitipon-tipon lang sa bahay, umaawit at nakikinig sa isang taong nagbabasa sa libro at nagsasalita. So ito ay hindi mukhang relihiyon, at kaya nga ang pananaw ng gobyerno sa kanila at ng lipunan sa kanila ay mga walang pakialam sa relihiyon, walang pakialam sa spiritual na bagay. So iba ang itsura sa kanila, mukha silang mga outcast. Ganun ang itsura ng mga Kristiyano. At kung sila ay makikihalubilo sa kahit sinong mga kapitbahay, talagang napaka-strange ng mga Kristiyano para sa lipunan. Kaya malaking tukso sa kanila na mag-compromise tungkol sa mga bagay, pati yung sumama doon sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, gagawan nila ng dahilan na nauunawaan naman namin na hindi naman totoo ang Diyos-Diyosan. So, ganito ang kalagayan noon, at siguro hindi tayo makarelate doon, pero tayo din ay may ganitong tendency na sa kung anumang paraan meron tayong kumpiyansa, meron tayong security sa ating sarili, at pag nawawalan tayo, tumataas masyado ang ating kumpiyansa, ay napapawalang bahala na natin ang ating pamumuhay.
At ito ang mensahe pa rin sa atin ngayon, kung ating iniisip na tayo ay nakatindig, tayo ay mag-ingat, baka tayo ay mabuwal. Sa mauunawaan naman natin kay Pablo, kung babasahin natin ang kanyang mga sulat, ay hindi naman masama para kay Pablo na magkaroon ng katiyakan ang mananampalataya. Sa maraming pagkakataon na nakikita natin ang kanyang mga sulat ay nagbibigay ng assurance to people at lahat ng kanyang mga, at lalo na yung pinag-aralan natin Galatians, talagang pinaglalaban niya, dapat kayong maging tiyak anumang sinasabi ng mga Judaizers o ng mga Hudyo sa inyo na marami pang pagkukulang sa inyo, kung kayo'y mananampalataya kay Kristo, dapat kayo ay tiyak na sa inyong kaligtasan. So hindi naman mali para kay Pablo na magkaroon ng kumpiyansa at sinasabi pa nga maraming beses sa atin na dapat ay palalimin natin ang ating pananampalataya, ang ating kasiguraduhan, at dapat nga maging malakas tayo. Sa Philippians 4, madaming beses sinasabi yung stand firm in faith. So itong mga ganitong salita ay nagpapakita na si Pablo ay hindi naman kontra sa pagkakaroon ng kasiguraduhan sa ating kaligtasan, pero ang sinasabi niya dito ay na dapat meron tayong, dapat ang ating kasiguraduhan ay nakataguyod sa tamang pundasyon. At ito ang ibig sabihin na sinasabi na tayo ay mag-ingat, baka tayo ay mabuwal, hindi na wag tayong maging tiyak o wag tayong maging panatag kahit kailanman, kundi sinasabi lang sa atin na kung tayo ay panatag, iyong itingnan kung tama ba ang pundasyon. Kung hindi nakataguyod ang iyong katiyakan sa tamang pundasyon, hindi ka dapat magkaroon ng katiyakan. At dapat na mahanap natin ang tamang pundasyon, at syempre yun ay si Kristo lamang. Kung tayo ay sumasampalataya kay Kristo, ito ay tamang kumpiyansa. Dito sa talatang ito ay tinuturo ni Pablo, bago siya mapunta doon sa verse 12, ang kanyang ginawa ay pinakita muna niya kung ano ang itsura ng maling pundasyon. Maling pundasyon ng kumpiyansa, kung paanong maaaring mangyari na ang bayan ng Diyos na tingin nila sila ay ligtas, sila pala ay mabubuwal. So ang ginawa ni Pablo mula talatang 1 hanggang talatang 11, verses 1 to 11, ay isinalaysay niya ang pinagdaanan ng bayang Israel. At dito sa bayang Israel, makikita na maaaring mangyari na sila mismo, na pangalan nga nila ay Israel, ibig sabihin chosen of God, at na sila ay hinirang ng Diyos, ihiniwalay ng Diyos, binukod ng Diyos mula sa lahat ng ibang bayan at kinikilalang kanyang anak at hindi katulad ng lahat ng ibang bansa. Itong bansa na ito na pinagpala ng marami ay sa kahuli-hulihan ay hindi pa rin nakita na sila nga ay nasa tamang pundasyon. So sa verses 1 to 4, una ay pinapakita na kinuwento muna ni Pablo kung paanong ang bansang Israel ay mukhang nakatindig, at siguro dahil dito ay naisip nila nga na sila ay nakatindig. They thought they stood. Sabi sa verse 1 to 4, our fathers were all under the cloud and all passed through the sea, and all were baptized into Moses into the cloud and in the sea. And all ate the same spiritual food, and all drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that followed them, and the rock was Christ. So dito sa pagkakasalaysay ni Pablo, ang nais niyang ipakita na ang Israel ay nakaranas ng saganang pagpapala mula sa Diyos. Kaya sinabi, lahat sila ay nasa ilalim noong ulap. Yun yung binanggit sa verse 1, that they were all under the cloud. At ito'y tinutukoy yung pagliligtas sa bayan ng Israel sa Exodus, noong sila ay napasa ilalim sa pagkakaalipin sa Ehipto, at kinalaunan sila nga ay iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Moses. At sinabi sa Exodus chapter 13,
na merong ulap na gumabay sa kanila. At ito yung tinutukoy ni Pablo na sila lahat ay nasa ilalim ng ulap. Ibig sabihin, nagpakita ang Diyos sa kanila at nagpakita ng espesyal na pangangalaga, na probidensya na hindi natin naranasan ngayon. Na ang Diyos ay magkakaroon ng ulap na isang diretsyang pag-alaga niya sa atin. So dito sinasabi ni Pablo na meron silang isang matinding pribilehiyo na nadanasan. Sila ay, they were all under the cloud. Mababasa yan sa Exodus 13. At sunod ay binanggit yung they all were baptized into Moses in the cloud and in the sea. So binanggit yung cloud and sea, sunod naman yan sa Exodus 14. At syempre kung sa bayan ng Israel may tinutukoy na dagat, alam natin na ang kwentong tinutukoy ay yung paanong hinati yung Red Sea para makadaan yung Israel at makatakas mula sa Egypt. Tapos ang nangyari nung sila yung makatawid na, ay sinara uli yung Red Sea para magapi yung mga humahabol sa kanila na mga sundalo ng Ehipto. So yun yung sinasabing kanilang pagdaan sa dagat. At ito nga ay isa sa mga pinakakilalang kakaibang milagro na ginawa ng Diyos na nagpapakita ng kanyang espesyal na pangangalaga sa bansang Israel. Sa verse 3, binanggit na sila ay kumain sa spiritual, they all ate the same spiritual food. At ito naman ay malamang ay tumutukoy doon sa bread from heaven, yung titawag na manna. At ito yung mababasa natin sa Exodus 16. So nagtutuloy-tuloy lang si Pablo dun sa Exodus chapters 13, 14. Napunta na siya sa 16. At sa verse 4, binanggit niya that they all drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that followed them, and the rock was Christ. At ang tinutukoy dito ay makikita naman sa Exodus 17 kung paanong nung sila'y dumadaan sa isang lugar na walang tubig, ay mayroong bato na ginamit ng Diyos na magbigay ng tubig sa kanila miraculously. So, itong binanggit ni Pablong lahat ng ito ay nagpapakita ng espesyal na pangangalaga ng Diyos sa bansang Israel. At hindi lamang yon, sa paraan ng pagkakakwento ni Pablo, gumamit siya ng mga salita na para bang kinulayan niya yung pangyayari para lalong maging malinaw sa atin na ito ay espesyal. So ilang beses niyang ginamit na yung salitang spiritual. So binanggit niya that it was a spiritual food, hindi lamang kung anong pagkain na dumating. It was spiritual fruit. They drank from the spiritual drink, for they drank from the spiritual rock. So, hina-highlight ni Paul, gumagamit siya ng salita para ito'y kulayan at iparating sa mga taga-Korinto na kakaiba ang kanilang pinagdaanan. At gumamit siya ng mga salita na hindi natin makikita sa pagsasalaysay sa lumang tipan. Ginamit niya ang mga salitang, they were baptized into Moses, and they ate and drank, at para bang ginagamit niya ang lengguwahe ng mga sacraments of the church. Yung baptism at eating and drinking na sa Lord's Supper. So ginagamit ni Pablo ang lengguwahe ng sacraments of the church para magkaroon ng connection, maramdaman ng mga taga-Korinto ang pagkakapareho ng mga taga-Korinto at ng mga Israelita noon, at na sila ay in that community that were celebrating God, that were identified by God, and they were partaking of spiritual blessings. At binanggit pa dito sa verse 4 that they drank from the spiritual rock that followed them, and the rock was Christ. Ngayon, ito ay ginamit lamang ni Pablo ang salitang yon, hindi niya sinasabi na bago nagkatawang tao si Jesus, siya muna ay nagkatawang bato sa lumang tipan. Hindi ito literal na siya yung bato noon, kundi ginagamit ito ni Pablo para ipakita na itong lahat ng kanilang pagpapala at itong bato na nagbigay sa kanila ng tubig ay
uh, tulad ng nakilala natin ang biyaya ng Diyos, ang kaluwalhatian ng biyaya ng Diyos sa mukha ni Hesukristo, nung panahon na hindi pa dumadating si Hesukristo, ito ang pagpapakilala ng Diyos ng kanyang biyaya. So, these were figures of Christ. At actually, sa verse 6, yung ginamit na, now these things took place as examples for us. Literally, ang ginamit na salita ay as foreshadowing. So, yung itong mga pangyayari na ibinigay, pinakitang kabutihan ng Diyos sa kanila ay foreshadowing, especially of Christ, na siya ngang tanging daan ng kaligtasan. So, hindi na yung mga Israel, yung bayang Israel, ay talagang alam yung pangalang Jesus o si Kristo at naunawaan nila ng lubusan na yung bato ay si Kristo or na tumutukoy kay Kristo, kundi na merong spiritual meaning ang lahat ng pangangalaga ng Diyos sa kanila at ito ay pagpapakita ng biyaya ng Diyos tulad ng pagpapakita ng biyaya ng Diyos kay Hesukristo. So kung sila lang ay umunawa, kung naunawaan lamang nila ang tunay na kahulugan noong lahat ng ginawa ng Diyos sa kanila ay bukas sa kanilang sumampalataya at maikabit kay Kristo sapagkat nandun na nga ang pagpapakilala ng Diyos bilang nagliligtas ng mga tao kahit sila ay makasalanan. So sa lahat ng yun ay ginagawa ni Pablo na ipakita ang bayang Israel ay may ganitong kalaking pagpipala. Pero sabi sa verse 5, nevertheless, with most of them, God was not pleased, for they were overthrown in the wilderness. So kaya niya kinuwento kung paanong ang bansang ito ay may napakaraming pagpapalang tinanggap, ay ipakita na mukha silang nakatindig, mukha silang ligtas, mukha silang secure, pinapaboran ng Diyos dahil nga may espesyal na pag-iingat sa kanila. Pero sinasabi pa rin sa kanila, nevertheless, o sa Tagalog, gayon pa man, kahit na ganito na ang itsura ng pangangalaga ng Diyos sa kanila, mukha silang secure in the favor of God, pero ang sa kihinatnan nga ay na sila ay God was not pleased, for they were overthrown in the wilderness. Dito sa ang makikita nga natin sa verse 1 to 4 ay ginagamit ni Pablo yung salitang all, na all passed through the sea, all were baptized, all ate the same spiritual food, and all drank the same spiritual drink. So, gusto niyang i-highlight yun na lahat sila, wala sa kanilang hindi naman nakainom, hindi nakapartake dun sa mga kabutihang yun, lahat sila ay kasama dun na pinakitaan ng kabutihan ng Diyos. Pero gayon pa man, sabi sa verse 5, most of them, karamihan sa kanila, God was not pleased, for they were overthrown in the wilderness. So, pinapakita nga na hindi batayan ng kasiguraduhan ng ating kaligtasan kung tayo ba ay nakakatanggap ng mga pagpapala sa Diyos. Kung iniisip natin na marangya naman ang ating buhay, mukhang hindi naman ako kinakagalitan ng Diyos, hindi ko inaramdaman sa mga aking mga adhikain, sa mga sinusubukan kong gawin, ay lagi naman akong nagkakaroon ng katagumpayan. Hindi yan batayan na ikaw nga ay pinapaboran ng Diyos na ikaw na ay ligtas. At ito ang nais nga ni Pablo na matutunan ng mga taga-Korinto, kaya niya ipinakita ang kahit na ang Israel ay may ganitong pagpapala, most of them were still overthrown in the wilderness. At sa verse 6 to 11 ay pinakita pa niyang lalo at pinagdiinan niya na napakatindi ng kanilang tinanggap na poot ng Diyos. Kahit na napakasagana ng mga pagpapalang kanilang tinanggap at mukha nga na sila'y tunay na pinapaboran ng Diyos, sa 6 to 11 ay matindi pa rin ang puot ng Diyos na naibuhos sa kanila.
Sa verse 8, binanggit na dahil sa kanilang kasalanan, 23,000 were slain. Ito ay makikita natin sa Numbers 25, 1-9. At doon actually, ang makikita nyo number ay 24,000 at minsan, minsan pinupo na yan. Probably naman ay nag-round up lang yung nagsulat 23,000 or eventually ay naging 24,000 yung sa Numbers 25, 1-9. So, sa verse 9, pagkatapos daw na sila ay they put Christ to the test, they were destroyed by serpents. At ito naman ay mababasa natin sa Numbers 21, 4-5. At sa verse 10, binanggit na sila ay nag-grumble, and because of their grumbling, they were destroyed by the destroyer. Ito ang hindi malutas kung ano ang tinutukoy na grumbling dahil sa Book of Numbers, they were grumbling all the time. So hindi natin sure kung aling grumbling ang tinutukoy ni Pablo, though ang mga theory ay either Numbers 14 or number 16. Mas tingin ko yung number 16 kasi ito yung pinakakilalang grumbling sa Book of Numbers, yung Korah's Rebellion. At ito'y madalas ding banggitin hanggang sa sulat ni Jude, the Rebellion of Korah. At sa number 16, doon nga ay meron na amang, I think, 14,000 na pinatay ng destroyer. Hindi binanggit yung destroyer, but a plague na dumating sa kanila. Pero ang point ay, kahit na nga sa Exodus, ganun ang dakilang kaligtasan na kanilang naramdaman ay naranasan, natanggap, ay pagdating sa Numbers, in the wilderness, they were overthrown at ganito ang lupit ng parusa na dumatnan sa kanila. So ang pinapakita nga dito ni Pablo ay ang pagtanggap ng maraming pagpapala kung ikaw man ay nakakaranas ng kasaganaan, o at least kung hindi man sagana ay relatively comfortable ka sa buhay mo, parang wala kang problema, or para bang kung meron ka mang problema, at least ang buhay mo ay paangat. So feeling mo ang Diyos ay on your side, ay binibigyan ni Pablo ng katuruan, hindi iyan ang tamang batayan, hindi yan ang pundasyon ng iyong kasiguraduhan para sabihin na ikaw nga ay may kaligtasan. At ito nga ang nangyari sa mga taga-Korinto, sila ay naging overconfident. Yung sinasabi nila na we know, ito ay tumutukoy sa kanilang spiritual gift of knowledge. Babanggitin din yan eventually sa 1 Corinthians 12-13, na marami sa kanila ang nagmamalaki of their knowledge. So, sila ay tumitingin sa mga gifts na ibinigay sa kanila, including spiritual gifts, at dahil meron silang knowledge, ay tinitingnan nila ito na para bang kanila ng kalasag laban sa kasalanan. Pwede na silang sumuong sa idolatry, sumama sa templo, at kahit na sumama sila mismo doon sa pag-aalay doon sa Diyos-Diyosan, ay hindi sila madudungisan ng kasalanan dahil sa kanilang palagay ay ganoon ang pag-iingat sa kanila ng Diyos na pwede nilang baliwalain ang kabutihang ipinakita sa kanila. At ito'y una sa lahat ay tumutukoy sa mga hindi mananampalataya, kung sa ating panahon ay mga tao na hindi sumasampalataya kay Hesukristo, pero dahil sa kanilang paningin, wala naman akong ganun katinding kasamaan at hindi ako kaaway ng Diyos dahil hindi ko naman kinakalaban yung iglesia, yung mga Kristiyano, kasundo ko naman at ginagalang ko naman ang kanilang relihiyon, hindi ako against sa kanila, at actually tinitingala ko ang si Jesus at kinikilala ko na maraming kabutihang nagagawa ang Kristyanismo, pero hindi pa rin siya personal na sumasampalataya, hindi siya nag-aangkin na siya mismo ay makasalanan na nangangailangan din ng kaligtasan, ay ito nga'y siya'y nakatindig, iniisip niya siya'y ligtas, pero sa ang kahihinatnan nga ay
siya'y mabubuwal. Ito ang binabanggit sa Psalm 73 o nilalarawan sa Psalm 73 ang mga hindi makadiyos, mga tao na hindi sumasampalataya sa Diyos, hindi sumasamba sa tunay na Diyos ng Israel, pero mukha silang sumasagana. Dito nga binabanggit sa Psalm 73, sa verse 3, sabi ni Asaph, I was envious of the arrogant when I saw the prosperity of the wicked. So tumingin siya sa mga masasama sa paligid niya at mukhang sagana sila. Sabi niya, they have no pangs until death. Their bodies are fat and sleek. They are not in trouble as others are. They are not stricken like the rest of mankind. Therefore pride is their necklace. Violence covers them as a garment. Their eyes swell out through fatness. Their hearts overflow with follies. They scoff and speak with malice. Loftily they threaten oppression. They set their mouths against the heavens, and their tongue struts through the earth. So, ito sila ay mga hindi mananampalataya, pero dahil mukhang silang sumasagana, mukhang hindi sila kinakalaban ng Diyos habang sila ay nabubuhay dito, ay tingin nila sila ay nakatindig. Sabi nga, their pride is their necklace. Sila ay nagmamalaki at nagmamataas. Pero makikita nga nung naliwanagan itong si Asaph, ay sabi sa verse 17, sa verse 16 to 17, when I thought how to understand this, it seemed to me a wearisome task. Until I went into the sanctuary of God, then I discerned their end. Truly, you set them in slippery places. You make them fall to ruin. So itong mga taong iniisip na sila'y nakatindig dahil parang masagana ang kanilang buhay at parang wala naman silang problema, parang hindi sila pinaparusahan ng Diyos, tingin nila siguro sa sarili nila ay relatively mabuti naman sila, hindi masama ang kanilang pamumuhay. Kaya tingin nila, ligtas ako, hindi ko kailangan ng Savior at hindi ko kailangan sumampalataya sa Panginoon. Ito ang tinatawag nga ni Pablo na tingin nila sila'y nakatindig, pero sa kahuli-hulihan sila'y mabubuwal dahil nga sila'y, sabi ni Asaph, ang pagkakasabi niya ay they were set on slippery places. Sila'y madudulas. Maybe gamit din ito sa Deuteronomy 32, verse 34, kung saan sinasabi ang mga taong nag-aangkin o mga hipokrito, the wicked, their foot shall slide. Sila nga rin ay madudulas din. Kahit na sila ay nag-aangkin, na sila ay nakatindig, sila nga ay tutumba dahil hindi sila nakatindig sa tamang pundasyon. At maliban sa mga hindi mananampalataya na siguro ay may ganoong kumpiyansa, maaari din at siguro mas marami ang ganitong pinatutukuyan ni Pablo na mga nag-aangkin na sila'y mananampalataya at lalo na sila'y kabilang sa iglesia at sila ay approved by the church, approved by the community of the people of God. Baka tingin sa kanila ng pastor ay maayos ang kanilang pamumuhay at dahil nga sila'y nag-aangkin na sila'y mananampalataya, sila ay binautismuhan at they eat and drink of the same spiritual food and spiritual drink. At siguro ito ang mas pinatutukuyan ni Pablo na mga taong nag-aangkin ng pananampalataya kay Jesus, nag-aangkin na sila'y sumampalataya kay Jesus, pero hindi naman tunay. At bakit ba ito ginagawa ng tao? Ano ang magdadala sa isang tao na magpanggap na siya ay isang mananampalataya? Well, siguro ang motibasyon ng isang ipokrito kung bakit siya magpapanggap na mananampalataya ay dahil mas convenient na sumampalataya. So halimbawa, ang iyong pamilya ay mga mananampalataya
at ikaw ay hindi, at ikaw na lang yung natitira, siguro, convenient na magpanggap na mananampalataya para tigilan ka na nila na i-evangelize. Tigilan ka na nila na lagi ka na lang sinasabihan, iyak ng iyak yung magulang mo na baka ikaw ay mapunta sa impyerno, at siguro hassle para sa iyo yun, ayaw mo na ng ganyan, okay na sa akin na at least attend lang ako ng Sunday at mapapatahimik ko na yung aking pamilya. So pwedeng sa ganung paraan ay nakita niya isang convenient lang naman na gawin, magpahayag ng pananampalataya at magpakilalang isang tunay na mananampalataya dahil makatanggap siya ng approval ng kanyang mga mahal sa buhay, o siguro nga din ay nais niya nga talaga itong yung mga relationships na mabubuo, makabilang sa iglesia. At minsan, ito'y nangyayari nga na ang mga tao ay merong mga hipokrito na tumatayong mangangaral dahil hindi naman sila tunay na mananampalataya, pero ang pangangaral ay ginagalang ng mga tao. So ito ay paraan para siya ay makaranas nitong paggalang ng tao, yung pagpupuri ng mga tao sa kanya, pagpapakita ng kanyang katalinuhan. So ito ay mga dahilan na maaaring mag-udyok sa isang tao na magpanggap na siya ay mananampalataya. Pero ano pa man na matakasan niya ang pangungulit ng kanyang pamilya o ng kanyang mga kaibigan, o matanggap niya ang approval of the church, matanggap niya ang papuri ng lahat ng tao at pagkilala na siya ay isang exemplary Christian, kung hindi siya tunay na sumasampalataya kay Jesus at ito'y inaangkin lamang niya for whatever motive, ito nga ay hindi tamang pundasyon at wala dapat siyang kumpiyansa na tumayo sa harap ng Diyos. Ano pa man ang kanyang inaangkin, tulad ng mga nangyari sa mababasa natin sa Matthew 7:21, mag-angkin man sila na sila nga ay nangaral ng marami, didn't we prophesy in your name, did we not do all these things in your name? Pakita man nila na sila'y may katanyagan na ginawa supposedly in the name of Jesus Christ, ang sasabihin sa kanila ni Jesus, I never knew you, depart from me, you workers of evil. Ito ang kahihinatnan ng mga hipokrito, anumang kanilang sinasabi na approve naman sila at naloko man nila ang buong iglesia, and even yung mga pastor ay nakonvince nila na sila ay tunay na mananampalataya. Ang sabi nga ni Jesus sa Matthew chapter 6, ang mga taong nagpapakitang tao lamang sa kanilang mga mabuting gawa, ang sabi ni Jesus, they have received the reward. Ay natanggap na nila at dyan na lang yan. Natanggap na nila yung kapurihan, natanggap na nila yung inaasam nila na gusto nilang kinatutuwaan sila ng kanilang mga mahal sa buhay, mga kaibigan, na sila'y pinupuri ng iglesia. They have received their reward at wala nang ibang darating pa. Hindi sila makakatanggap noong tunay na gantimpalang kanilang kailangan, at yun ay ang kaligtasan na makukuha sa pananampalataya kay Hesukristo lamang. So dito ay tinuro nga ni Pablo kung ano ang maling pundasyon, kung paanong makilala, anong posibleng paglagakan natin ng ating pag-asa, yung pakiramdam natin tayo ay pinagpapala, tingin natin sagana naman ang ating buhay, or tayo ay tinanggap naman ng iglesia, tayo nakikibahagi sa sacraments, ay tayo ay naging member dahil nga na-convince natin yung mga tao na tayo ay mananampalataya. Ang sinasabi ni Pablo, hindi yan ang tamang pundasyon. At pagdating sa verse 13, doon niya sasabihin, hindi niya tayo iniwan na ipakita lang kung ano ang hindi dapat natin paglagakan ng ating pananampalataya, kundi sa verse 13 ay binigay sa atin kung kanino tayo dapat sumampalataya. Sabi niya sa verse 13, no temptation has overtaken you that is not common to man. At itong unang sentence ay
Ah, una, ang gusto niyang sabihin ay na hindi, inulit lamang niya yung punto na hindi dapat ang iyong sarili, ang iyong ah, ang iyong pundasyon ng iyong kumpiyansa. Nakakalito siguro sa iba kasi yung pagkaka-phrase ay may dalawang negative. So, no temptation, not common. Pero dahil nga dalawa yung negative, pwede nyong alisin yung dalawa. Parang magka-cancel, di ba yung natutunan sa math? Kapag may dalawang negative, pwede mag-cancel. At yung ibang salin ay kina-cancel yung negative. At pwede nyong maunawaan ang sinasabi ni Pablo, all temptation that has overtaken you is common to man. So, yung mga tukso na nakadaig sa inyo ay pangkaraniwan lamang. So, parang sinasabi niya, o hindi ba dapat niyong maunawaan na kayo ay mahihina lamang? Mga pangkaraniwang mga tukso ay talo pa rin kayo. So, sinasabi, kaya niya finraise in the negative, huwag niyo isipin na yung mga tukso na naka-overtake sa inyo, na nakadaig sa inyo ay dahil sila ay mga special na temptation na walang may kayang maka-resist. Hindi. Ang sabi nga ni Pablo sa kanila, lahat ng tukso na dumaig sa inyo ay pangkaraniwan lamang. So gusto niyang alisin muli ang kanilang kumpiyansa. Kung meron pa mang natitirang kumpiyansa sa kanilang sarili, ay alisin nyo na yan. Wala kayong laban sa mga tukso. At sa kasunod, dun pa rin sa verse 13, kasunod na sentence, ay dito nga sinasabi niya kung kanino dapat sumampalataya at no surprise, ay ito ay sa Diyos lamang. God is faithful, and He will not let you be tempted beyond your ability, but with the temptation, He will also provide the way of escape that you may be able to endure it. So, makikita natin nung kanyang sinabi sa simula na hindi kayo dapat magkaroon ng kumpiyansa sa inyong sarili dahil nga ang lahat ng tukso na pangkaraniwan ay natatalo pa rin kayo. Pero dito, binigay niya nga na ang Diyos ay tapat. At dito sa sentence na ito ay dapat nating mapuna na ang subject lagi at ang doer of every action that is mentioned here ay ang Diyos. God is faithful and He will, and He will. So Diyos ang kikilos. At yung sinabi lamang dito na magagawa mo, that you may be able to endure it, ito ay bunga lamang ng kung ano ang gagawin ng Diyos. Dahil siya ay tapat, God is faithful, He will not let you be tempted, and He will provide the way of escape, ay ito'y magbubunga na ikaw ay magkakaroon noong kakayanan to endure it. So makikita natin ang binibigyan diin ni Pablo na ang dapat nating paglagakan ng ating pag-asa ay ang Diyos lamang. Siya ang kikilos, siya ang tapat, siya ang may kayang lumaban sa tukso at siya nga ang dapat nating kapitan. So God is faithful and He will, and He will. At ano yung sinabi na He will do? Isa-isahin natin. Una, He will not let you be tempted beyond your ability. He will not let you be tempted beyond your ability. Isa ito sa mga pinakakilalang verses. Madalas itong ma-memorize noong bata pa lamang ako. Isa ito sa mga unang memory verse na aking natutunan. Pero noong ang kilalang pag-unawa sa verse na ito ay na para bang yung lahat ng tukso na nadadating sa iyo ay kakayanin mo. Parang ganoon ang sinabi. Ay hindi ka bibigyan ng Diyos ng masyadong mahirap. So, dahil nga ang medyo ganoon yung itsura ng pagkakasabi, sabi, He will not let you be tempted beyond your ability. Pero kung titingnan natin, maging sa halimbawa ng Biblia, sa pinagdaanan ng lahat ng mga hinirang ng Diyos, ay kung titingnan lang natin ang mga kilalang sinubok ng Diyos, si Job, si Abraham, hindi naman natin sasabihin na madali ang kanilang ang binigay sa kanila.
Though si Job at si Abraham ay na-endure yung temptation, sabihin natin, si Abraham passed with flying colors dun sa isang napakahirap na test na ibinigay sa kanya, pero hindi natin isipin na madali yung binigay na pagsubok sa kanya. So hindi ibig sabihin ni Pablo bilang isang faithful to the Old Testament scriptures, hindi niya sasabihin na hindi niya ibig sabihin na lahat ng tuksong dadating lamang sa iyo ay mga madadali. At isa pang kailangan nating linawin, hindi rin niya ibig sabihin na lahat ng tuksong dadating sa iyo ay kakayanin mong takasan. At ito nga ang nangyari halimbawa, kilala na kay David. Si David ay dumaan sa isang tukso, hindi niya kinayang takasan at siya ngay napalalim palalo sa kanyang kasalanan. At si Pedro, and especially yung kwento nga ni Peter na binalaan siya na siya ay mahuhulog sa kasalanan at siya pa mismo yung nagsabi, hindi, kaya ko yan. Sinabihan mo na naman ako. Hindi niya sinabi yun. Pero yung para bang sinabi na sa kanya in advance kung anong mangyayari at siya ni nag-aangkin na hindi mangyayari na itatakwil kita. Pero ipinagdiinan sa kanya ni Jesus na hindi mo kaya yan. At ang pagkakasabi, Satan will sift you like wheat. Ito ay parang almusal ka lang ni Satanas. Parang ganun yung gustong sabihin sa kanya. Huwag kang magmalaki sa harap ng tukso. So, hindi ibig sabihin ni Pablo na either madali lang lahat or nakakayanin natin natakbuhan ang lahat ng tukso. At dapat nating pagkuhanan ng pag-unawa kung ano ang ibig sabihin ni Pablo ay yung kasunod niya mismong sinabi. Ito'y nakakabit dun sa previous, He will not let you be tempted beyond your ability, but with the temptation, He will also provide the way of escape that you may be able to endure it. Ginamit niya yung salita, una, it is not beyond your ability, at itong gagawin daw ng Diyos ang magdudulot sa iyo para ikaw ay maging able to endure it. At yung salita na ginamit niya, endure, ay ibig sabihin to stand. That you may be able to stand under the weight. So hindi ka mabubuwal sa iyong pagkakatayo. So ito nga yung binabanggit sa verse 12 na sinong mang iniisip na siya'y nakatindig, baka siya ay mabuwal. Pero ito daw, dahil ang Diyos ay tapat at siya'y magbibigay ng daan para makatakas, ito ang magdudulot para sa iyo na kayanin mong makatayo at hindi ka mabubuwal. So, ang pinaka-ibig sabihin ni Pablo nung sinabi niyang all will be, ay yung mga temptation, He will not let you be tempted beyond your ability, ay kundi ang kanya hina-highlight is that God, in His faithfulness, will provide the way of escape. Ikaw ay makakatakas. At sa ibang pagkakataon, ang maaaring ibig sabihin nito ay tulad ni Joseph, nung siya ay natukso or sinubukang tuksuhin ng asawa ni Potiphar, siya ay nakatakbo. Siya nga ay he escaped. So sa ibang pagkakataon, ganun nga ang ninanais natin na kung tayo ay kakaharap ng tukso, ay tulad ni Joseph, tayo nga ay makahanap ng daan na makatakas, mahubaran man tayo tulad nung nangyari kay Joseph. Pero maliban doon ay ang nilarawan dito actually yung way of escape na ginamit na term ay para bang na-corner ka na at wala ka nang matatakasan, na-corner ka ng isang malaking army at para bang merong isang butas through a mountain pass. Parang ganoon yung biglang merong daan dun na pwede kang makatakas. So, nagbibigay ang Diyos ng daan kahit na wala ka ng kawala, wala ka ng takas, makakatakas ka pa rin doon sa bundok. Sa bundok ka pa idadaan. At siguro, pwede natin yung ma-picture as the valley of the shadow of death, na
dadaanan mo, idadaan ka doon ng Diyos para lamang mailigtas. At if not, na hindi ka makaresist from temptation, ito ay nag-a-assure si Pablo na kung mahulog ka man sa kasalanan, ikaw ay makakapag-repent. Ikaw ay makakabangon at makakabalik na sumampalataya muli sa Panginoon. At ito ay ultimately, of course, tumutukoy kay Kristo. Yung way of escape na pinakatinutukoy ni Pablo, ultimately ito ay pumapatungkol kay Kristo na siya ngang tanging daan para tayo ay makatakas from the wrath of God. So that we may be able to stand, ay tayo'y sumampalataya kay Kristo. At yun yung sinasabi ni Pablo sa Romans chapter 5. Ito yung ginamit din niya ang salitang standing. Since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through Him, we have also obtained access by faith into this grace in which we stand, and we rejoice in the hope of the glory of God. At dito, ang tamang dapat na tinatayuan ng lahat ng tao, ang tanging pwedeng tayuan upang tayo ay makatiyak sa ating kaligtasan ay si Hesukristo lamang. Ilang beses sinabi ni Pablo dito sa chapter 10, sa verse 6 at sa verse 11 ay sinabi ni Pablo, these things took place as an example. So, yung daw pinagdaanan ng Israel ay na sila'y iniligtas at sila'y ginabayan miraculously, lahat daw yun ay pinagdaanan nila as an example. So, ito actually interpretation of those events ay hindi original kay Pablo. Hindi si Pablo ang nag-interpret lang sa Exodus at sinabi niya na pwede natin itong pagkuhanan ng lesson for us today. Ito actually ang pag-unawa ng mga Hudyo doon sa written account. At makikita natin sa Psalm 78, Psalm 78 ay ito na mismo ang kinukwento din ni Asaph. Psalm 78, kung titingin tayo sa verse 13 to 19, ay kinukwento din dito ang parehong mga detalye. Sabi, He divided the sea and let them pass through it, and made the waters stand like a heap. In the daytime He led them with a cloud, and all the night with a fiery light. He split rocks in the wilderness, and gave them drink abundantly as from the deep. He made streams come out of the rock, and caused waters to flow down like rivers. So dito ay pinakita yung same na makikita natin sa salaysay ni Pablo sa verse 1 to 4. Pero pareho din, makikita natin, pareho din yung lesson na gustong kunin dito sa Psalm 78. Kung itutuloy natin sa 17 to 19, yet they sinned still more against Him, rebelling against the Most High in the desert. They tested God in their heart by demanding the food they crave. They spoke against God, saying, can God spread a table in the wilderness? So ito nga, pinapakita na dito pa lang sa panahon ng Psalms ay may ganito ng pag-unawa sa mga pangyayari na pinagdaanan ng bansang Israel. At dito rin sa awit na ito ay sinasabi na ito nga ay dapat pagkuhanan ng lesson ng mga darating na henerasyon. Kung titignan natin sa verse 1 to 4, give ear, O my people, to my teaching, incline your ears to the words of my mouth. I will open my mouth in a parable, I will utter dark sayings from of old, things that we have heard and known, that our fathers have told us. We will not hide them from their children, but tell to the coming generation the glorious deeds of the Lord, and His might, and the wonders that He has done. So dito pa lang sa Psalm 78, itong pangyayari na pinagdaanan ng Israel ay dapat nga daw ipagpatuloy na ihatid sa mga darating na henerasyon. Kaya itong ginagawa ngayon ni Pablo, sabi niya sa Corinthians, they were written for us
to whom the end of the ages has come, kung kaninong dumating na ang huling age. At sa kanyang pagpapatuloy, verse 5 to 8, ay dito makikita rin natin ang same lesson na gustong dating ni Pablo. He established a testimony in Jacob and appointed a law in Israel, which he commanded our fathers to teach to their children, that the next generation might know them, the children yet unborn, and arise and tell them to their children, so that they should set their hope in God, and not forget the works of God, but keep His commandments, and that they should not be like their fathers, a stubborn and rebellious generation, a generation whose heart was not steadfast, whose spirit was not faithful to God. So dito rin sa Psalm 78 ay spelled out ang lesson na dapat natin kinukuha from that story of Israel's redemption, na we should learn from their sins, that sabi nga ni Pablo, we should not follow them as they desired their sins. At ang pagkakasabi dito sa Psalm 78, ang dapat na matutunan natin, hindi tulad ng Israel, tayo ay we should set our hope in God. Ang dapat nating asahan ay ang Diyos lamang. Yun yung pinupunto nga ni Pablo dito. Sa 1 Corinthians 9, verse 27, ay binanggit nga ni Pablo na siya mismo ay discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. So si Pablo din ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi pwedeng basihan na siya ay mangangaral, hindi pwedeng basihan na siya ay he preaches to others, at sabi niya ang hindi niya aasahan ay ang kanyang sarili. Kaya ang sabi, I discipline my body. Aalisin ko ang kahit anong ang aking sarili ay magmalaki, at ito ang pag-asahan ko ng aking kaligtasan, susupilin ko ang aking katawan and keep it under control. At ito ang paraan para siya ay hindi ma-disqualify, na ang kanyang pag-asa ay nasa Diyos lamang. So ang aral na nga na dapat nating makuha dito, kung tayo ay haharap sa mga tukso, dapat ang ugali natin ay hindi nasasabihin lamang natin, I can do this, kaya ko naman to, at dahil sa maling pag-unawa nitong verse 13, na isipin natin, hindi lahat ng tuksong dadating ay kaya ko. Hindi ganoon ang dapat nating ugali, kundi ang dapat nga nating sinasabi ay I cannot do this, hindi ko to kaya. At ang dapat nating kapitan is that God is faithful. Siya ang may kaya na tayo ay iligtas mula sa tukso, at siya ang ating kakapitan to be able to resist. And God's grace is so abundant na when it happens that we are not able to resist, and He will grant the grace that we are able to repent. Tulad ng sinasabi sa Psalm 73:25, na my flesh and my heart may fail, but God is my rock and my portion forever. So siya ang ating kakapitan, kahit tayo man ay babagsak, tayo ay hindi magtatagumpay, makakapit pa rin tayo sa Diyos ng magpakailanman. At so ang imbis na sinasabi natin sa harap ng tukso na kaya naman natin yan, ang dapat nating sinasabi ay hindi namin kaya yan, at kaya kong iligtas ng Diyos maging kung ako man ay mahulog. Sabi nga sa Romans 8 na dapat nating ding binabalikan ay na ang si Kristo ay namatay na para sa atin to secure justification for us, at siya'y bumangon mula sa patay, at siya'y nakaupo sa kanan ng Diyos at nananalangin para sa atin. So ito ang ating pinagkakapitan. At siguro nga, ang katotohanan na ito, at ito ang ating pinangahawakan, na ang ating Panginoon ay namatay na para mapatawad ang lahat ng ating kasalanan, at ito ay maaaring mapunta nga sa pag-abuso, na abusuhin ang kabutihan ng Diyos,
dahil tayo naman ay nililigtas, pinapatawad sa ating mga kasalanan. Ay siguro, narinig nyo na yung kasabihan na dapat hindi tayo tumingin lamang dun sa gift, kundi dapat doon tayo tumingin sa giver. So, hindi dun sa binigay lamang na biyaya, kundi tumingin tayo doon sa nagbibigay, na ang Diyos. Sa totoo lang ay ayaw ko ang kasabihan na yon, pero ayaw ko lang siya dahil nababaduyan ako. Walang dahilan, baduy lang siya pakinggan para sa akin. Pero kailangan kong aminin na mayroong mahalagang katotohanan na pinaparating sa kasabihan na iyon. Kung isang ilustrasyon, at dito na ako magtatapos, para bang ang isang tao ay lalamunin na ng impyerno, nandun at nakabitin sa ibabaw ng apoy, at ang Diyos sa kanyang awa at biyaya ay naglagay ng tali, hinila ka mula sa apoy at naligtas ka. At nandun ka na sa harap ng Diyos, nakaligtas ka na mula sa apoy. At pero dahil nakatingin ka lang sa tali at hindi dun sa nagligtas sa iyo, sabi mo, may tali naman, tatalon ako ulit. At alam kong hindi ako masusunog. Ganito ang nangyayari sa pag-iisip ng para bang kumpiyansa na tiningnan lang yung kabutihan na ibinigay sa kanya at inalis sa kanyang paningin ng Diyos. Pero kung tayo ay haharap nga na ang iniisip natin si Kristo, namatay para sa akin, para bayaran ang aking kasalanan, at magkasala man ako ulit, bayad na ang kasalanan na yun. Pero dapat hindi ito nakatingin lang tayo dun sa regalo na yun, kundi tatandaan natin na ito'y binayaran ng dugo ni Hesukristo. At dahil sa ating pag-ibig sa Kanya, at tayo nga ay nakaharap ng ligtas sa harap ng Diyos, ay yun ang dahilan kaya natin kamumuhian na tumalon uli dun sa apoy at tayo mananatiling nakatayo, maligaya, at ang pagkakasabi sa Romans 5, we hope in the joy of the glory of God. Kaya nawa nga, ito lamang ang paglagakan natin ng ating pag-asa, ng ating pananampalataya, at huwag maalis sa ating isipan na ang ating kinakapitan ay ang Diyos mismo sa pamamagitan ni Jesus. Ang kaligtasan natin ay pananampalataya kay Kristo at hindi pananampalataya sa justification, hindi pananampalataya sa isang abstract grace, kundi pananampalataya na ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay nagpapatawad ng ating kasalanan. At kung buo ito sa ating paningin, ay ito'y maglalayo sa atin, magbibigay sa atin ng kalakasan na lumayo sa tukso at manindigan ng may kaligayahan sa presensya ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa inyong salita na nagliliwanag nga sa amin na kami ay mahihina sa harap ng tukso, kung sa aming sarili lamang ay ang lahat ng tukso na dadating sa amin ay magpapatumba sa amin at maglalayo sa amin sa inyo. Ngunit salamat nga Panginoon sa inyong biyaya, sa inyong pag-ibig na sa pamamagitan ni Hesukristo ay kaming mga makasalanan ay iyong kinaawaan, pinatawad, kinupkop at ngayon ay hinugasan at sinisikap na dalhin nga at malinisan ng walang dungis pagdating sa huling araw. Tulungan niyo nga kami, Panginoon, na maituon ang aming puso sa inyo na umiibig sa amin at mamangha sa inyong dakilang pag-ibig sa amin sa kabila ng aming kasalanan. Nang sa gayon ay amin ngang hindi layuan ang inyong ebanghelyo. Kami tumindig lamang dito. Hindi kami magkaroon ng kumpiyansa sa kahit anong ibang bagay, sa kahit sinong ibang tao o sa aming sarili, kundi kay Hesukristo lamang. At kami kumapit lamang sa iyo sa pananampalataya, nang sa gayon ay matanggap namin ang lakas na tumakbo mula sa kasalanan at maging bumangon kung kami man ay
madaig ng mga tukso. Nawa nga ito ang magbigay sa amin ng pag-asa, lalo na sa mga pagkakataon na kami ay mapatumba ng kasalanan, hindi kami mawalan ng pag-asa, bagkus ay magliwanag sa amin na mas mayaman ang iyong biyaya kaysa madungis ang aming kasalanan. Tulungan mo kami, Panginoon, na makita ang yaman ng inyong biyaya, na kaya kaming iligtas anumang lalim ng kasalanan ang aming magawa. At nang sa gayon ay talagang kakapit lamang kami sa inyo at hindi kami lalayo. Sa buong araw na ito ay samahan niyo pa kami, Panginoon, at kung ano pa man ibang aming gagawin, ay gabayan niyo kami at patuloy na bigyan ng kaliwanagan sa iyong ebanghelyo, nang sa gayon ang aming puso nga ay mapanatag, at pagdating sa mga darating na araw ay meron kaming kahandaan na humarap sa mga tukso na dadalhin ng mundo. Ito po aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen.